Eto, matutuwa kayo sa balita na ito, mga kapwa ko supporters ng mga Duterte. Sa mga naniniwalang walang kasalanan si Duterte at hindi adik si Duterte. Babala ang Chinese Foreign Ministry sa mga hakbang ng International Criminal Court o ICC. Kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng China Foreign Ministry, dapat gamiting maingat ng ICC ang kanilang otoridad ng alinsunod sa batas at iwasan ang politicization at dobleng pamantayan. Ayan. Itong malupit dyan. Iwasan ng pamumulitika at double standard. Kung galit kayo sa fake news, hindi ka dapat double standard. Equal protection of the law. Ibig sabihin, kung bawal sa mga DDS vloggers, bawal din sa mga BBM vloggers. And at the same time, bawal din kay Claire mag-fake news, bawal din kay BBM mag-fake news. Hindi double standard. Yung bawal kay Marcos, bawal din sa maliit na tao. Hindi yung pwede kay Marcos, bawal sa maliit na tao. Ganun po yun. Yung sinasabi, hindi tayo pwedeng double standard. At bawal ang politika. Buti pa ang China. I-observe. And I'm sure nagbabantay ang Amerika. Galit din si Trump dyan sa ICC. Ako sa tingin ko papasok din ng Russia. Or kung sino man yung mga hindi members ng ICC. Dito sila ngayon mabibilib kay Tatay Digong. Pag nanindigan ito si Tatay Digong at nalusutan niya ito, maraming matutuwang bansa sa kanya. Tayo po ay gagalangin ng kung nababastos tayo dahil sa pagkalat ng droga ngayon. Maiahao natin ulit ang Pilipinas dahil magkukuha ni Tatay Digong ang respeto ng mga ibang bansa. Bawal na bawal po ang politika. Bawal na bawal ang politika dyan sa ICC para maging credible ang korte. Halimbawa, Supreme Court, hindi ka pwedeng bias dyan. Hindi ka pwedeng double standard dyan. Nag-Supreme Court ay parang kaparehas o parallel ng ICC. International Criminal Court, ng Supreme Court, Philippine Court naman. Ito naman patungkol sa krimen, international. So, hindi ka pwedeng may kinakampihang presidente dyan or mga politiko. Hindi ka pwedeng kumakampi sa NPA dyan, sa komunista. Dapat, kung batas, batas. Pero, nagbabantay ang mga ibang bansa. Sa tingin nila, pag nagkamali ang ICC dito, this could be the end of the credibility of ICC. This could be. Kaya nga hindi sila pwedeng magkamali dito sa pag-decide. At hindi pwedeng magipit si Tatay Digong dito. Because they know, mahal na mahal ng mga Pilipino si Tatay Digong. We know that we are watching. Ako, sa totoo lang, I want to go there. And syempre, kahit matapang yun si Tatay Digong, may stress po yan. You know, bawat tao meron tayong kanya-kanyang regalo sa Diyos. And sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, he is a very sociable person. Ako pwede pa nga akong tumagal sa isolation di ba? Of course, mamimiss ko ang anak ko. Kaya lang, pag patungkol sa isolation, mas sa tingin ko mas kaya ko kaysa kay Tatay Digong. I'm younger and I'm not a sociable person. Hindi ako masyadong di ba? Si Tatay Digong is a sociable. He will be stressed doon. And 18 na siya in 2 weeks time. Tapos karamihan ng mga nadidesisyonan dito around 10 years. Can you imagine that? Pwedeng mapaaga, pwedeng mapalit. Baka hindi naabutin ni Tatay Digong kasi mai-stress din yan. Diba? Malayo ka sa family mo. Kahit ba sabihin maganda yung facilities, sabihin nila maganda yung masarap yung pagkain. If you are not with your family, especially si Tatay Digong, nakita naman natin kung gaano magmahal ng pamilya, kita naman natin kung gaano siyang people person, hindi pwedeng in isolation yung tao. That is a big stress. No? Kaya nga ako natutuwa sa China, buti pa ang China, naninindigan kay Tatay Digong. Buti pa ang China, naninindigan sa karapatang pantao ng mga Pilipino. This government, sabi ko nga sa inyo, sana man lang si Marcos, kung pinahuli niya si Tatay Digong, sana man lang nanindigan ka, Marcos. Aminin mo na talagang gusto mong mahuli si Tatay Digong. Kung hindi naman, sana pinanindigan mo siya. Yung sinabi mong hindi mo papapasukin ng ICC. Kaya walang lusot dito si BBM Ang tingin ng tao sa kanya ngayon, traidor. Why? Hindi mo pinandidigan si Tatay Digong. Tapos you don't have even the balls to admit that you allowed it, na may kamay ka dyan. Tapos itong DOJ natin ngayon,
Itong spokesperson nila sinasabi kasi competent court dapat humarap si Tatay Digong bago siya ilipad sa ICC na dumaan siya sa competent court, custodial competent judicial court. Judicial. Ang DOJ po ay executive department. That is under the president. Iba po ang judicial. Ang judicial ay may karapatang mag-interpret ng batas. Ang executive po walang karapatan. Ang judicial may karapatan magsabi kung ang isang tao ay guilty or hindi guilty. Executive walang karapatan. And at the same time, kaya nga ginawang may separation of branches. The executive, which is headed by the president, the judiciary, yan ang Supreme Court, and the legislative, yung mga senators, congressman. Kaya pinag-iwa-hiwala yan para hindi ma-influence. Anong nangyari sa bansa natin? Yung executive natin, hawak ang legislative dahil pinsan niya ay Speaker of the House. Ngayon, gusto mo, Marcos, pati judiciary hawak mo? Ano sinasabi ng DOJ? Competent judicial court na sila. Hello? Inaalis nyo na yung check and balance? Mali po yun. Maling-mali yun. Huwag natin lokohin ng taong bayan. Executive yan eh. Kaya nga nagkaroon ng division para hindi magkaroon ng connivance, hindi magkaroon ng kampihan, ng politikahan. Yan yung exactly sinasabi ng China. Ang ICC dapat mag-decide based on evidence, hindi based on politics. Natural, kakampihan ng DOJ ang executive. Sinong boss niyan? Hindi si Marcos. Naglulukohan ba tayo? Tanggalin na natin ang korte. Kung hawak mo na yung Speaker of the House, hawak mo pa ang judicial, ikaw pa ang executive, alisin mo na Supreme Court. Ano pa silbi ng Supreme Court? Kayo na lang pala magde-decide. Pambihira naman itong mga to. Niloloko nyo talaga mga Pilipino eh. Hindi pwedeng mag-a-appear. At saka nag-appear ba sa DOJ si Tatay Digong? Dinala nyo sa Villamor Air Base eh. Pagkatapos yung hinuli sa airport, dinala nyo sa Villamor Air Base, dinerecho nyo na. Lolokohan tayo ha. Kaugnay sa pag-aresto nito sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ipinahayag ito ni Ning matapos na hulihin ng pulisya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa naman ng warrant of arrest mula sa ICC na nagdulot naman ng internasyonal na atensyon at alalahanin hinggil sa mga legal at pampulit. Ito na, this is very important. Nag-attract ng international attention si Tatay Digong. Naiko-compare ko ito parang sa KOJC. Before, nung sinugod ng KOJC, buong Pilipinas nanunood. Sinugod ng 5,000 na pulis. Ngayon naman, ang galing ni Tatay Digong, yung pagkakahuli niya, buong mundo nanunood, including the head of the state, yung mga presidents, prime minister na nanunood. Andun nga siya yung sa doon sa pinakamalaking at pinakabising crossroad sa Japan, sa Shibuya, andun ang picture niya. Binabalita siya roon. Ganun po ang impact nito. And mga kababayan ko, huwag tayo mamalan ng pag-asa dahil iaahon tayo ng mga Duterte. Magkakaroon tayo ng magandang imahe. Basta lang malagpasan natin itong kabulustugang pang-aapi na nangyayari ngayon sa bansa natin at itong sobrang pamumulitika. And I'm sure, magaling po si Tatay Digong dyan. Susuportahan siya ng mga ibang bansa. Nakita nila na talagang si Tatay Digong talagang namang nanilbihan sa Pilipinas. Ako naniniwala doon. No? But meron tayong malaking problema ngayon dahil pinag-iinitan nga ang mga vloggers tapos isusunod pa itong may nababalita may mga tangke na sa Davao, okay? So i-check pa natin ang katotohanan niyan. But andoon na po, marami na pong tao including si Mayor Baste nandoon na po sa bahay ni PRRD. At mga balita na ito raw ay susugurin at hahalughugin ang bahay ni Tatay Digong. That's how desperate they are. Hindi naman siguro magpe-fake news si Mayor Baste. Hindi naman siguro loko-loko yung mga tao doon na nandoon at nagpupuyat para bantayan yung bahay ni Tatay Digong. Di ba? Again, yung nangyari kay Tatay Digong is the same parang KOJC Part 2. Patikim lang yung ginawa nila sa KOJC. Ngayon, gagawin naman. Bahay naman ni Tatay Digong susugurin kahit wala siya doon. Buti na lang, yung mga taga Davao ay nagbabantay doon. Di ba? So ako, hindi ko pa rin talaga nakita kung may mga tangke na nga sa Davao. Pero I would like to believe na totoo yun. Bakit? Dahil makilang araw nga, nabalita na may mga pulis doon. Madaming pulis. Tapos,
Ngayon naman, nagpuntahan na sa bahay ni Tatay Digong and naalala nyo yung sa KOJC, we received a report. Kaya kaming banateros nagpinta sa KOJC. Meron nagsabi sa amin susugod doon ang grupo ni Torre. At first, ayaw naming maniwala. Pero sinabi, siguradong susugod. Kasi hindi ka panipaniwala, di ba? I mean, ba't ka magdadala ng 5,000 na pulis? Hahanapin mo isang tao lang. Ganun na ba sila kawalang hiya? Ganun na ba sila kapang-api? Hindi namin pinawalaan. And yet, pumunta pa rin kami. Tapos ilang gabi na, mga 1, 2, 3 gabi, wala pa rin mga pulis na sumusugod. Pero, alam nyo, imposible man pag-iisipin mong gagawin ng mga pulis and yet ginawa nila. Kaya ako, I would like to believe na talagang susugurin yung bahay ni Tatay Digong. Why? Mainit sila sa Davao. Tandaan nyo, nagtanim pa nga sila dyan. Lumabas sa balita, di ba? Yung nahuli nila dyan. Yung nahuli nila sa Davao, arte lang. Drama pala. Sinisira lang talaga Davao yung merong nagnakaw dyan sa jewelry shop sa Davao na 3 nahuli, nakamotor. Umamin. Drama lang. So, ako with my experience sa KOJC Siege, alam ko ang pulis ngayon capable. Under Torre, everything is possible. Kahit isipin mo, ganun ba sila ka-desperate? Yes. Basta si Torre gumalaw, kahit sa tingin mo, imposible, hindi magagawa ng isang pulis. Under Torre, yes, it will happen. Nagawa niya at first, nagawa niya at second, magagawa niya ulit. Until the court stops Torre, tuloy-tuloy yan. Bakit? Wineponize na ni Marcos. So, tayo'y patuloy lang magbantay.